Muntik na nga namin madala si Gael sa ospital dahil sa patuloy niyang pagdumi nga mga mare. Pati na nga rin ang kanyang ubo at sipon. Mga mare, kailangan ko talagang pumasok parang hindi nga ako mahuli. Kaya kahit nga may iniisip nga ako dahil nga naiwan ko nga si Gael, buti na nga lang nandun nga si Ran saka sila mama para nga tingnan nga si Gael. Umalis naman nga ako kahit papaano ay okay na nga siya mga mare. Kaya ayun, nakapagpalinis pa nga ako ng ngipin tapos nga inayos nga yung ngipin ko dahil nga kakakain ko ng matigas. Ayun, nalaglag o nakain ko yata ng buo. Nakaraan pa nga ito mga mare, kaya naman kinilangan ko na nga rin pumunta. Kaya lang napaaga nga ako at wala pa nga si Doc Vanessa, kaya naman nag-antay na nga lang din ako dito mga mare. At ayun nga si Ran, kasama ko rin pala. Nung nandito nga kami mga mare, akala ko nga okay na si Gael, tapos ayun nagsiselfon nga lang ako dito, nagpapalipas ng oras. Nang bigla nga tumawag si mama, tinatanong kung nasaan nga kami at ayun nga nagmamadali na nga rin kami mga mare. Pagkarating ko nga eto nga, nagbihis nga lang din ako agad, eto nakakapit na naman nga si Gael sa akin. Nakatulog nga mga mare habang hinihili ko, kaya sinabayan ko na nga lang din at hindi mo na nga ako kumain. Pero habang tulog nga siya, pinasikaso ko muna nga kay Ran. Pagkatapos niyang kumain, ako naman nga ang kumain. Tapos ayun, habang tulog, inasikaso ko na nga rin yung lotion natin na Marie Glow. Sakto naman nga mga mare, dumating nga itong in-order nga ni Ran na bike para kay Gael. Online nga lang niya itong mga mare binili, kaya naman nga ay na-assemblein pa nga. Ito nga si Gael, kung isang ordinaryong araw lang at wala siyang sakit, ay talaga naman nauna pa yung magbukas. Ito nga pala ang itsura niya sa loob mga mare. Ayan, kailangan mo nga talagang assemblein, pero hindi ka naman nga mahirapan dahil nga meron ka naman ng guide. Pero sa katulad ko nga walang hilig talaga mag-assemble ng mga ganyan, talagang nakakahilo nga mga mare instruction. Ito pala yung maliit na bike, tapos nga meron nga siyang pantulak nga sa loob. Pwede nga itong dalhin nga sa mga mall. Kaya naman nga sakto nga ito sa amin mga mare kapag nga may pupuntahan nga tayo tapos hindi naman nga lubak yung daan. Bakit nga hindi namin nilalagay nga sa stroller etong si Gael? Paano ba naman daan dito sa atin mga mare? Lubak-lubak, puro bato. Then nga mga mare, kapag nga ganun, baka nga mamuntog pa nga itong si Gael. Pero ayun nga, kahit pa paano ina-enjoy niya naman nga ito nga mga mare. Tingnan nyo naman nga, parang ayaw pa nga niyang gawin. Ito nga yung chinichika ko sa inyo kanina. Tingnan nyo, napakaraming bato at talaga namang hindi gugulong itong malit niyang bike dito. Kaya ang ending, binuhat na nga lang din namin, tapos ayun nga, nalalata pa siya, kaya hindi niya rin talaga na-enjoy. At ito nga si mama, nahuli kong kumukuha nga dito ng saging. Habang si tatay naman nga dito, napakasarap nga ng duyan. Pero syempre, natutuwa naman nga ako, nakakapagpahinga na nga siya dyan. Pero sa katunayan yan mga mare, katatapos niya nga lang gumawa nga dito ng upuan. Bali, hindi dapat nga ito upuan. Hugasan nga daw to ng plato, pero sabi ko mas maganda nga tambayan na nga lang ito kasi nasa ilalim nga siya ng puno nga ng saging. At etong si Gael nga mga mare, nung nakita nga itong upuan na ginawa ng lolo niya, abay ayan, nahiga na naman nga. Napansin kasi namin sa batang ito, basta meron ng lamig, gustong gusto niyang dumadapa siya. Parang bang init na init siya sa katawan niya kahit naliligo naman araw-araw. Pero dito kahit paano masigla-sigla na nga siya mga mare. Tingnan niyo naman nga, may paganyan pa nga siya ng paa. Paggabi na nga rin mga mare, kaya naman nga ayan, sabi nga ni Ran, buhatin ko na nga daw ito at umuwi na nga kami. Pero ayaw pa nga niyang umalis, pero pinilit ko na nga lang din kasi baka maabutan pa nga kami ng ulan kung umulan. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit.